ang kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, alam po namin na may dangal po kaming mamamatay kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas. Saludo. Na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantala ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Ayun na nga mga kababayan, pahiya ho itong si Congresswoman Jinky Luistro sa mga sagot nitong si Curly Diskaya dito sa video na to. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung joint button, nandyan lang ho sa baba. Nagkabistuhan na yung narrative na gusto ho nilang ipalabas dyan sa House of Representatives na noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte talagang namayagpag yung mga Diskaya na yan, walang katotohanan. Na kung saan nagkalitaw-litaw, panahon pa lang ho pala nitong si Noynoy Aquino, kontratista na yung mga Diskaya na yan. At namayagpag daw ho talaga sila ngayong administrasyon nitong si Marcos Jr. Yung 2022 ho kasi mga kababayan, yung panahon na aalis na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pag-alis ni Tatay Digong, talagang nagpakasasana yung mga congressman na gustong kumita dyan sa mga flood control projects na yan. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Rerekta ho tayo agad sa pagtatanong nitong si Jinky Luistro dito kay Curly Diskaya. Ito na ho ang video mga kababayan. Mr. Chair, may I confirm if Mr. Diskaya is still attesting to the truthfulness of the contents of his affidavit? Yun ho kasi narrative nila dyan Kumbaga, yung mga statement niya sa Senado na kung saan sinasabi niya, maraming congressman ang involved diyan sa mga palsipikadong flood control na yan at talagang merong kumukubra ng payola sa mga nakukuha nilang proyekto. Pinipilit tong baluktutin nitong mga congressman na to na walang katotohanan yung nauna nilang pahayag sa Senado. Dated September 6, 2025, which he presented in the Senate and where he identified lawmakers and DPWH officials allegedly involved in the anomaly in flood control projects. Mr. Diskaya, ito po ba'y pinatotohanan nyo pa? Yes po, Your Honor. Yung nakasulat po dito lahat. Matigas itong si Curly Diskaya. Talagang paninindigan ho niya na talagang merong mga congressman na tumatanggap ng payola dyan sa flood control issue na yan. Your narration of facts in your affidavit involves billions of pesos. Mr. Diskaya, significantly under the law, if it is 50 million and below, the case is violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act. But if the case is more than 50 million, it constitutes violation of anti-plunder law. I want you to realize violation of anti-plunder law is punishable by life imprisonment and it is a no-bail offense. Nako, tinatakot na no? Tinatakot na yung tipong nung sa Senado ganito kasi. Pag nagsalita ka, pasasalamatan ka ng sambayan ng Pilipino. Kaugnay sa mga ibubulgar mo na mga personalidad na involved dito sa napakalaking korupsyon na to. Pagdating ho sa House of Representatives, ibang storya naman ho. Ilinalahad nitong si Jinky Luistro kung ano ang sasapitin mo kung sakaling mapatunayan ka na talagang ninakaw mo yung mga pera na yan. Ano daw ho graft yung kakaharaping asunto kung sakaling mapatunayan na talagang meron kayong problemang ginawa dyan sa flood control na yan. Kung sa Senado, kinukonsidera sila bilang state witness dahil hindi nga naman silang most guilty dito. Dahil kung atin titignan, wala naman ho silang nanakawin kung walang i-insert na budget, walang isisingit na budget, walang ilalabi na budget yung mga congressman, di ba? Yung mga nasa BICAM, yung mga nasa Committee on Appropriation, wala ho silang pondo na ilalaan dito sa mga proyekto nitong mga Diskaya, yung mga contractor na yan, kung hindi tatrabahuhin ng mga congressman. Ano ka dyan?
'Di ba? Hindi ka most guilty, state witness ka diyan. Pero dito ho, iba usapan. Dito, sinasabi na ni Luistro, ito yung kaso nyo. Kung sakali wala kayong bail habang buhay na kayo naman, Madam Jinky Luistro, basa na ho namin yan. Malayo pa lang pagka ika nga yung BS na aamoy na namin. Hindi ho makakalusot sa amin yung mga kalokohan na yan. Which means, if information will be filed by the Sandigan against you and your other co-accused during the entire period of hearing, kayo pong mag-asawa and the rest of the co-accused ay makukulong at mapapahiwalay sa inyong mga anak. Do you realize that? Your Honor, lahat po ng project po namin ay nakuha po namin sa public bidding. Mr. Chair, can we please direct the resource person to be responsive to the question? Please be responsive, Mr. Diskaya. Ano yan mga kababayan? Kumbaga, dyan sa House of Representatives, nakita na ho natin yung paraan ng kanilang pag-iimbestiga dyan. Diba doon sa TWADCOM? Nakita natin kung paano sila magtrabaho, kung paano sila magtanong. Yung merong, kahit sabihin nila na yung pagtatanong nila, okay lang, pero may halong intimidation ho talaga. Yung tipong, pagka dyan, napatunayan ka, habang buhay kang makukulong dyan, akala mo Ganun no yung dating. Pero ang gusto lang talaga nitong si Jinky Luistro, balik ta rin nitong si Curly Diskaya, yung kanyang mga naging pahayag sa Senado. Ito ho yan kasi, Aling Jinky, kahit anong gawin nyo, kahit sabihin pa nitong si Curly Diskaya na yung mga statement ko sa Senado hindi totoo, hindi yung mangyayari yun. Pero tayo dito mga kababayan, PH Update, tayo dito naniniwala na yung abogado nitong si Curly Diskaya at lahat ng nagsalita sa Senado na kung saan tinuturo nila yung mga congressman na yan na merong kinalaman dito sa malawakang korupsyon na to, kinakausap na yung mga abogado ng mga yan. Diba? Kung bahala sa inyo, ano gusto nyo? Alagarma, state kayo, punta kayo ng Amerika, mag-asylum kayo doon. Diba ganun yung strategy ng mga yan ano bang gusto nyo? Basta absuelto kayo, pagkain absuelto nyo si Tamba. Diba ganun, parang ganun ang datingan Kung gusto ho natin malaman ng katotohanan, yung mga nagsasalita ng katotohanan, wag ho nating i-intimidate, wag ho natin takutin ng kung anong kaso-kaso. Masyado ho kayo na paghahalata, Aling Jinky, na pinagtatanggol nyo yan si Saldico, yan si Martin Romualdez. Ang problema kasi dito, yung mataas na sinasabi nitong si Curly Diskaya, walang iba kundi yan si Saldico at yang si Martin Romualdez. Your Honor, lahat po ng project namin ay nakuha po namin sa public bidding. Mr. Chair, for the guidance of the resource person, I will repeat the question. Earlier, ang sabi po ni Mr. Diskaya, to this time, ay pinatototohanan pa rin niya ang nilalaman ng kanyang sinumpaang salaysay. And I wish to remind him that sinumpaang salaysay constitute an offense we call violation of anti-plunder law. Plunder, to distinguish the same from Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Mr. Diskaya, sige, is punishable by capital punishment, is a capital offense, punishable by life imprisonment, and is a no-bail offense. Which means, kung ang kaso po'y may isasampalaban sa inyong mag-asawa, kasama ang inyong mga co-accused, the entire period of hearing, kayo po'y nakakulong at mapapahiwalay po sa inyong mga anak. Yun po ba'y nare-realize nyo when you executed this sinumpaang salaysay? Mr. Diskaya? Your Honor, tatanungin ko lang po ang legal counsel ko. Mr. Chair, I don't... Wala nang ngayon, wala nang yung tipong dati kasi pagka hindi pwede tanungin. Sagutin mo yan. Yes or no lang naman, di ba? Ganun nung sila dati. Understand that it seems that the resource person executed an affidavit without realizing the implications of the contents. Please respond, Mr. Diskaya. To simplify the question, Mr. Diskaya,
Nauunawaan niyo po ba ang repercussion, ang epekto, ang implication, ang consequence ng salaysay na inyong isinagawa sa inyong buhay, pamilya? Yes, Your Honor. Do you understand as well that Ano madam, mas takot siya sa sambayan ng Pilipino kaysa dyan sa mga kaso-kaso mo na yan. Tama yan, Curly Diskaya. Ako, sigurado ko, kung kayo magsasabi ng totoo, labas nyo lang yung buong katotohanan. Wala nang maraming tsetsebureche, nga. Basta, labas nyo lang. Kahit sino masagasaan, pasasalamatan pa kayo ng sambayan ng Pilipino. Di ko natin alam yan. Kumbaga, malay ba natin na yan pala kaparaanan na ng Diyos ng tadhana na mangyari ang lahat ng nakawan na yan para once and for all, matuldukan na natin ang mga nakawan sa ating bansa. Di ba? Hindi natin alam kung ano yung misteryosong kumilos ang ating Diyos ng tadhana. Di ba? Hindi natin malaman kung paano yung mga susunod na kaganapan. Pero sigurado natin dito, basta itong si Curly Diskaya, sabihin niya ang buong katotohanan. Malamang sa malamang. Mapagpatawad naman ng mga Pilipino. Pero yung mga most guilty na mga congressman, kagaya nitong si Tamba at yung aso ni Tamba, di ba? Yung vampira na, di ba? Yun talaga, hindi dapat patawarin yung dalawa na yun. in this affidavit, Mr. Diskaya, kayo po'y umamin na? Do you understand that? You already made an admission about the commission of the case of plunder with your affidavit. No, Your Honor. But you were the one narrating. Kasi, Your Honor, ano po ito? Pinilit lang po kami, Your Honor. Pinilit lang po. That is for you to prove. But in as far as this committee is concerned, including the members, when we go over your sinumpaang salaysay, to me it appears you are admitting already to the case of plunder. And the worst thing, Mr. Diskaya, among the lawmakers and the DPWH officials whom you identified, all of them denied. Do you understand the implication of this? I asked the lawyer. Attorney. Yes, please. Tinatakot ka lang yan. Tinatakot ka lang yan. Manwala ka sa akin. Mahilig manakot yung mga yan. Style nila sa Twadcom. Attorney, galingan mo magpayo ha. Sabihin ko sa'yo, pagka bumaliktad yung bata mo na yan, yari ka sa amin. Your Honor, yes po. Yan. You understand? Okay. So, Sorry, before proceeding, Congresswoman Luistro, ano yung context na sinabi niyong pinilit lang po kayo? Nandito po sa aking salaysay na ayaw po naming magbigay. Okay, alright. Naintindihan ko na. Kaya alam po. Hindi ko kayo pinilit isulat itong affidavit. Hindi po. Okay, alright. Thank you. Hindi, ito talagang bata talaga nitong si Saldi ko. Makarinig lamang ng pinilit, sinusunggaban ka agad, naglulunda agad ka agad, no? Pambira talaga tong si Redon. okay, so, naiintindihan mo ang implication, consequences ng affidavit mo. Hindi ka ba natatakot makulong? Pambihira, Natatakot. Hindi matatakot Natatakot, yan. Your Honor. Di yan. Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot, Your Honor. Then why? Kaya po Why nam- did you execute this affidavit? Ganyan ho kalabo yung mga congressman na yan. Tatakutin nila kung ano-anong rason nila. Anong gusto niyo? Magsinungaling yung mama? Kailangan na nilang sabihin yan kasi galit na buong sambayanan sa kanila. Sila naiipit dito. Kung ako dito kay Curly Diskaya ha, pero hindi ko tayo contractor, ika nga. Kung ako sa kanya, kung ako nasa kalagayan niya, kahit ano pang sabihin ni Luistro, di ako maniniwala. Hindi ako magpapatinag dyan sa bakulaw na yan.
kahit ano pang sabihin niya, kesyo makukulong ka ng panghabang buhay, kesyo ganito, hindi ako matatakot, ano ba? Hindi nga ako nakakulong, pero hindi naman ako makalabas ng bahay, dahil mo pa nakakulong. So, dyan sa paglalahan niya na yan, makukulong siya, pero mapapatawad siya ng sambayan ng Pilipino. Pero pagka yan, hindi niya sinabi katotohanan, hindi na makakalabas sa bahay niya yung mama na yan, sigurado dyan. Your Honor, mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil kinukuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil 120 million Filipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Naku po. Opo. Kaya po napilitan po ako, sa totoo lang po, napilitan lang po akong yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita. Sapagkat po lumalabas na parang ang sama-sama po namin. Parang gusto kaming patayin ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya. Para kaming magnanakaw. Samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan lang po kaming gawin ang bagay na ito sapagkat mutual terminate nila ang mga project namin. Hindi kami pinasisingil. Road ride of way ang nangyayari po. Kaya po kami po ay isinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami mag-asawa. Bulak, 1 kilong bulak o 1 kilong ginto. Ang pinili po namin, 1 kilong ginto. Dahil una, pareho lang naman siyang mabigat. Yung bulak at saka ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto. Kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, alam po namin na may dangal po kaming mamamatay. Kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas. Saludo. Na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantalang ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, pagbigyan niyo po sana kami kasi yung iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito at ako po ay papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga contractor sa buong Pilipinas. Dahil una matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin. Kasi ang mangyayari po, parang nagbibigay po tayo ng hudyat sa iba't ibang pang mga contractor na, hoy, tinaw nyo, ang nangyayari kay Curly at saka kay Sarah, tutulad ba kayo dyan para mag-star witness? Hindi na sila sisigaw, parang nagbibigay po tayo ng anyaya sa lahat ng mga tao na ang maging star witness. Chair, if I may. Nako, pinutol na ni Jinky. Pinutol na ni Aling Jinky kasi yung punto nakukuha. Okay lang, nakaaway ako ng mga pinangalanan ko, basta sambay ng Pilipino, patawarin nyo ko. Nagawa namin to dahil gusto namin makakuha ng project. Gusto namin kumain, pero mali pa rin, Brad, ha? Kung meron bang mga substandard, delay na project, kailangan yung tapusin yun. Kailangan yung patunayan na maayos kayo ng mga kontraktor. Ang punto ho natin dito, mga kababayan, ganyan ho sila sa House of Representatives. Okay lang na pagtakpan, okay lang na huwag kang magsalita, okay lang na itago mo yung nalalaman. Basta wag mo lamang kalad ka rin yung mga ano na yan, yung mga congressman na yan, lalo na yung mga pinuno nito si Jinky Luistro, yung si Elizalde ko, at saka yung si Martin Romualdez. Pangalanan nyo na lahat, ika nga, wag lang yung dalawa na yan. If I may interrupt our resource person, I wish to believe that you are not yet a witness, much less a state witness. And that reminds me as well of paragraph 33 of your affidavit. Who gave you the idea about state witness? Bali, ito po ay sinubukan po namin sapagkat kami po ang Please respond to the question, Mr. Diskaya. Tinanong ko rin po sa mga lawyers din po namin. What do you understand about becoming a state witness? Who decides for you to become a state witness? Presidente po at saka yung Senate po. I don't think so, DOJ Mr. Diskaya. Becoming a state witness is a decision
that comes from the court The court. and not Virgin, eh, no? Coming from the court. Nandiyan kasi yung ano niya, yung mentor niya, si Leila de Lima. Kaya kailangan yung mga pronunciation nitong si Jinky Luistro, talagang solidong-solido. Baka batukan siya nitong si Leila, di ba? from you. And there are requirements that we have to consider. If I may share this to the public, under the rules of court, to become a state witness, number one, the testimony must be there must be an absolute necessity for the testimony. Number two, it can be corroborated. Number three, no other direct evidence. Number four, no previous conviction. And number five, the accused must appear as not the most guilty. Do you think with these requirements, the court will approve your application to become a state witness? Yes po, Your Honor. Do you appear as not most guilty? Yes po, Your Honor. But you have to realize nonetheless, Mr. Diskaya, it is not you who decide. It is the court who decides whether you will be admitted or not as a state witness. And if you are not admitted as state witness, definitely then you will be one of the co-accused. And with your admission that you made already in the Senate and before this committee, I think the offense of plunder is already established. That is why I wish to go back to the question. What made you decide to execute this affidavit, considering the very complicated consequences of your admission? Your Honor, I asked my counsel muna. Yes, please. English kasi ng English to si Jinky eh. Nahihirapan tong si Curly Diskaya eh. Pilipino naman, magtagalog ka na lang, madam. Pinapahirapan mo pa. Kahit ako, hirap na hirap ako sa pronunciation mo eh. Kung kaya mo tagalugin mo na lang. Anong to ko ah. Pinapahirapan mo yung mga nakikinig sa'yo. Your Honor, nasabi ko na po yung mensahe ng sinabi ko po kanina. So it's because mas pinipili mo na makulong kesa sa magalit at mapatay ka ng mga taong nagagalit sa'yo. Do you confirm that, Mr. Diskaya? Yes po, Your Honor. Okay. I wish to invite your attention to paragraph 9 of your affidavit. Mr. Diskaya, sabi mo dito, nagkaroon ng kaunting tagumpay. Kaunting tagumpay ang St. Gerard Construction, kaya minabuti naming mag-asawa na mag-expand at bumuo ng iba pang kumpanya. Can you please enlighten us, what is kaunting tagumpay to you? Your Honor, naging umulad po yung aming kampanya, kaya po nagtayo po ang misis ko ng sarili niyang korporasyon. Can we please convert this into quantitative terms? Magkano po ba yung kaunting tagumpay na kinita ng St. Gerard, which prompted you to incorporate additional corporations? Your Honor, wala po akong data sa ngayon, Your Honor, pero bigyan niyo po ako ng pagkakataon para po, But at least give us an idea, is this millions or billions? Lagpas lagpas 100 millions naman po. Lampas ng 100 million. Pero hindi lampas ng 1 billion. Your Honor, pag ano po ba yan? Revenue po o yung net profit? Revenue. Pag revenue po, billions po. Billions. How many billions?
1 billion more po, Your Honor. And 1 billion is kaunting tagumpay to you? Kasi Your Honor, ano po yan, revenue siya, hindi siya net profit. Nonetheless, 1 billion is a very huge amount. And you consider that as konting tagumpay? Yes Your or Hon- no? Your Honor, ano po ito, parang terminology lang po itong salita na ito. I wish to invite your attention as well to paragraph 13. Ang sabi mo naman dito, hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema. Pero kailangan naming magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado. Can you expound on this? Your Honor, ayaw naman po talaga namin mapasama sa ganitong klase ng sistema. Pero siyempre po, napipilitan lang po kaming magbigay sapagkat hindi po matutuloy ang project pag hindi po kami nagbigay. When you say napipilitan lang po kaming magbigay at hindi matutuloy ang project kapag hindi nagbigay, you are referring to the DPWH officials and some lawmakers you identified in your affidavit, yes or no? Yes, Your Honor. I see. So you want us to believe na kung wala itong mga taong pinangalanan mo, ay hindi ka magkakaroon ng mga kontrata mula sa DPWH. Is that what you wanted to say? No, Your Honor. Kasi sumasali po kami sa mga public bidding. Pag na-award na po yung project at saka nagkaroon ng notice to proceed, doon na po kami hinihingan. Hindi po ma-implement ang project or matatapos kung hindi po kami magbibigay. Yes, but you stated in your affidavit na pilitan ka lang. Yes, Your Honor, kasi hindi po namin gusto na magbigay. Hindi mo gustong magbigay pero napipilitan kang magbigay sa mga pinangalanan mo dahil hindi ka magkakaroon ng hanap buhay. Tama o mali? Your Honor, ano po, kailangan po, Your Honor, kasi kung hindi po, Please do not change the context of your affidavit. We are educated people here, Educated. Mr. Diskaya. Educated daw I sila just dyan. want it to come from you. Sabi mo, napilitan ka lang. What does that mean? Hindi mo gusto ang ginagawa mo. Pero napilitan kang magbigay to be able to get a contract and have them implemented after the award. Tama o mali? Your Honor, hindi po. Awarded na po sa amin ng project. May notice to proceed na po. Pero, Okay, let me correct. Awarded ng project, napilitan kang magbigay, pero dahil kung hindi ka magbibigay, ika-cancel ang project. yes, Your Honor, or right of way problem o di kaya mutual termination po ang mangyayari. So, it means mawawala yung hanap buhay mo kung hindi ka magsasubmit dun sa system na sinasabi mo. Tama o mali? Hindi po matatapos ang project. Hindi po maumpisahan. Maka-cancel po. So, that's precisely the point. Yun yung gusto mong sabihin sa affidavit mo. Napilitan ka lang mag-submit dun sa kanila, mga taong pinangalanan mo, dahil hindi ka makakaumpisa o makakatapos ng project. Did I say it right? Yes, yes, Your Honor. All right. So would you agree with me if I would say that per your experience, kung walang DPWH officials at kung walang mga lawmakers na binanggit mo sa affidavit, walang hanap buhay etong mga construction company mo? Mas, ano po, maganda po ang buhay. Ibig sabihin po, mas makakapaghanap buhay po kami. Pag wala I see. po ang ganun. Opo. Kasi public bidding po ang mangyayari lagi. No. Please listen to the question. Ang sabi mo sa affidavit mo, napipilitan ka lang. Hindi mo gusto ang ginagawa mo. Pero kaya ka nagbibigay ay dahil hindi mo mai-implement ang project mo dahil ika-cancel nila. That is suffice to say that kung wala sila, wala kayong hanap buhay. Tama? No, Your Honor.
What else would you like to mean by this statement? Your Honor, ibig ko pong sabihin dito, kung wala pong pumipigil na ma-implement namin ng tama ang project at hindi po makakancel o walang right of way project, malaya po kaming makakapag-implement ng proyekto po. Okay, but nonetheless, the reason why you are saying nagbibigay ka sa kanila ay para makatapos ka ng project mo. Tama ba yon? Dahil hindi po kami makakasingil at ipapa-mutual terminate po ang project kapag Precisely. hindi po kami sumunod sa kagustuhan nila. Pag hindi ka nakasingil, walang hanap buhay ang kumpanya nyo. Tama ba yon? Tama po. Okay. So, ibig sabihin, in as far as the period of time referred to in your affidavit is concerned, ang hanap buhay mo ayon sa'yo ay dahil pinapayagan ka, pinapatapos ka, at naiipa-implement sa'yo ang mga project mo sa pamamagitan ng mga taong pinangalanan mo. Correct? Your Honor, paulit nga po ulit ang tanong mo. May I be clarified first? Ano ho bang period of time or taon ang tinutukoy nyo when you executed this affidavit? Actually, ito pong affidavit ko na ito po ay related po sa programa po ni PBBM sa mga ghost project po. Kaya ako po ito... So if you are referring Naku to the po. current administration, then this must be 2020. Ayan na. Sinasabi ko di ba? Lumalabas. Yung mga pangalan na ayaw marinig nitong si Jinky, naglalabasan na ho. Up to 2024 project, Mr. Diskaya. Tama ba yun? Yes po, Honor. Okay. Okay. So, kaya mo natapos ang project is because nakipagkasundo ka sa mga taong pinangalanan mo sa affidavit mo. Hindi po ako nakipagkasundo, Your Honor. Napilitan lang po kami, Your Honor. Hindi po kami nakipagkasundo kasi ayaw po namin magbayad. Sa totoo lang, masarap po ang buhay namin. Mas malaki sana ang kikitain pa namin kung hindi po kami magbabayad. Ayaw po namin. Napilitan ka na makipagkasundo. Would that work for you? Yes. Wala po kami magawa, Your Honor. Okay. Hindi po kami nakipagkasundo pala, Your Honor. Napilitan lang talaga. Yan. Nevertheless, you were able to collect the payment for the contracts because you wish to believe dahil nag-submit ka dun sa mga requirement nila. Yes po, Your Honor. Okay. Tama bang sabihin na sa affidavit mo, you would like to implicate the lawmakers and the DPWH officials kung bakit nakakapag-implement ka ng project at nakakasingil ka? They are part of your business, Hindi po siya part ng aming business. operation at least. Hindi rin po, Your Honor. So how do you consider that? Your Honor, talagang, ano lang po, talagang pag nanalo na po kami sa bidding, public bidding po kasi yan, doon na po sila dumarating. Okay. So, what is clear, Mr. Diskaya? Hindi ka makakasingil kung wala sila. Do you agree to that? Yes po, Your Honor. Of course, because that is the content of your affidavit. Tama ba? Yes po, Your Honor. Kung wala sila, hindi ka makakasingil. Tama din ba yon? Yes po, Your Honor. Binaligtad lang natin yon, ha? Ibig sabihin, para makasingil ka, dapat nandiyan sila. Tama? Tama, Your Honor. Okay. Now, I wish to show you a graph of the revenue which you earned during your past operations. Secretariat, please. There.
sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022. Ay, nako, Jinky. Ay, nako. Jinky. Jinky. This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. How can you explain this? Your Honor, wala naman pong nanghihingi sa amin, kaya mapapansin niyo po, ang nakalista lang po dito ay during ano lang po, during, ito lang po, sa 2022 lang po, dahil ang naging topic lang naman po dito is about sa unprogrammed flood control projects po. Kaya related lang po ito sa mga unprogrammed na po, na related projects lang po. Can you repeat your answer, Mr. Diskaya? During the previous administration? Your Honor, wala naman pong ganyan po nung past 3 administration po. Bali, ano lang po, bali, ito po kasing unprogram lang naman po ang napag-usapan po na kung bakit ito po ang 2022 po ang ating isinama po dito. Are you saying na yung pagbibigay mo ng pera sa DPWH at sa mga lawmakers happened only during the current administration and did not happen during the previous administration? Wala pong ganun pong nanghihingi sa amin, di pa po. Wala po, pero nilalabanan po namin sa tunay na bidding po. Nagpapadyaryo po kami. Sakit, no? Yung tipong previous administration, gusto nyong i-link dito sa issue na to, hindi nyo maling-click, no? Yun ang pinakamasakit talaga sa lahat. Of course, you know how hard it is to participate in the bidding, Mr. Diskaya. And it is impossible, improbable, if not impossible, that the reason why you generated bigger revenue from 2016 to 2022 is because what you experienced under the current administration did not happen during the previous administration, Mr. Diskaya. Wala pong, may nanghihingi rin po sa amin, pero ang totoo po niyan, pinadyaryo po namin, kaya wala, ano po, madalas po ako magpadyaryo, meron po akong mga, ano po, pinadyaryo ko po yung mga taga DPWH kadalasan. Can we show the next slide, please? As a matter of fact, Mr. Diskaya, during the previous administration, 2016 to 2022, where's the second slide? There. It shows that you are the top 1 contractor from July 2016 to December 2017. That's 1.5 years. The total value of awarded contracts is 12 billion. Please explain to me. Your Honor, nirespeto ko po yung report po na ni PCIJ po. Alam ko po nanggaling po sa PCIJ yan, pero hindi po yan po ang nakadeclare sa amin pong financial statement po at saka yung mga nag-ongoing. At karamihan nga po dyan is mga na-terminate po na project. Isinama lang po nila sa listahan, pero ang dami po dyan mga na-mutual terminate po na project.
If that is not correct, then how much is the amount of the awarded contract to St. Gerard? Hindi po ako sigurado pero titingnan ko po, bigyan niyo po ng time para sa data po niya. At least can you give us an estimate? Is that 10B or 8B? Parang naglalaro lang po yun sa wala pang 3 billion po kasi ang dami pong na-mutual terminate ng mga project. Mutually terminated contract. What do you mean by mutually terminated contract? Marami pong minsan yung iba po may mga right of way problem kadalasan. Mr. Diskaya, how can you explain to me that under the current administration, may nanghihingi? Otherwise, hindi ka patutuloyin sa kontrata. But under the previous administration, walang nanghihingi. Your Honor, meron din naman pong nanghihingi, pero takot din po sila, takot sila pag napapadyaryo po sila. Katunayan po, yung mga taga-DPWs noon, pag dumarating na po ang St. Gerard Construction, ang tawag nila sa amin, pasaway. Sinasabihan ko sila, pasaway ba ang sumunod sa RA 9184? Ano ba ang ibig sabihin sa inyo ng pasaway? Yung sumunod sa batas o yung hindi sumunod sa batas? Kaya pinadyaryo po namin sila. Bakit hindi ka ba nagpapadyaryo under the current administration? Nagpadyaryo din po ako nung kay Secretary Bonoan. Papakuha ko lang po yung aking mga dyaryo. And may we know also sino ba yung mga ipinadyaryo mo during the last administration? Iba't ibang mga district po dito sa Pilipinas. Saka Like mga how region many po. of them? Mga district engineer ba yan? Mga regional director ba yan? Can you please name names? Siyempre, pag nagpadyaryo ka, that is something which is very memorable to you. Opo. Yung iba po dito po sa DPWH, Cebu. Yung iba Sino? Po, yung iba po sa Region 4A. Who? Opo, hindi po, mga bids and award committee lang po ang pinadyaryo. Bids and Awards Committee. Sino doon? Can you please name names? Hindi po ang ginagawa ko lang po, binabanggit ko lang po yung pangalan ng distrito na yon, pero hindi ko po binabanggit yung pangalan ng Bids and Award Committee na nag-disqualified sa amin, kundi buong district po ang pinapangalanan ko. Can you please walk us through? Sige nga, kwento mo sa amin, ano yung sinasabi mong pagpapadyaryo? Mr. Chair, if What I are may, the contents of the if I publication? may interject. Ang daming oras nitong si Jinky Luistro. Nakailang minutes ka na ba? Mag-iisang oras na ho kayo, madam. Ito si We request for the physical copies of those tabloids na sinasabi po niyang siya po ay nagpadyaryo ng mga DPWH officials, lalo na po yung mga Bids and Awards Committees, para po malaman natin kung totoong nagsasabi po ng totoo ang ating resource person. Yes, Salamat po. Mr. Diskaya is ordered to submit copies of the publication of names in the dailies. Yes po, Your Honor. Mr. Diskaya, kindly continue explaining anong meron sa current administration compared to the past administration kung bakit, sabi mo, walang nanghihingi during the past administration. Your reason is, nagpapadyaryo ka noon. Ngayon ba hindi ka nagpapadyaryo? Nagpapadyaryo din po, Your Honor. O balikan natin yung past. Ilang beses ka nagpadyaryo dun sa past administration? Marami din po. Sa bawat Can you please state the number? How many occasions na nagpadyaryo ka? Your Honor, marami na rin po. Hindi ko na po masyadong maalala yung karamihan. Is it more than 10? More than 20? More than po, more than. More than 100? Hindi naman po. Your Honor, isasubmit ko na lang po yung mga na-recover ko But na give us an dyaryo. idea. Give us an idea. More than 20? More than 50 plus po yata yun. 50 plus. 50 plus yung naipadyaryo mo. But you were saying, ang laman ng publication mo ay just the engineering office. You do not include the name. Can you please tell us? Dahil di ba nagpo-posting naman talaga kayo?
posting and bidding, during bidding, right? That's part of the requirement Yes po, under Your Honor. procurement law. Yes po, Your Honor. Anong laman ng publication pag pinadyadyaryo mo sila? Nasa front cover po lahat yung... What do you say? Anong nakalagay doon? Nakalagay po doon na yung pangalan po ng DPWs niyan na kami po ay dinisqualified sa bidding at humingi kami ng tulong kay Secretary Mark Villar dati noon. Humingi kami ng tulong kay Secretary Mercado rin po noon at humingi rin po kami ng tulong kay Secretary Bonoan din po. Is it not really one of the consequences of participating in the bidding that you can possibly be disqualified because of some requirements? What calls for publication kung na-disqualify ka? Your Honor, pag kami po ang nanalo sa bidding at pinipilit po kaming ipa-disqualify, doon lang po kami nagpapadyaryo. Pero pag hindi naman po kami nanalo sa bidding, hindi po kami nagpapadyaryo. Kasi talo naman talaga kami. And you honestly believe that that is the sole reason kung bakit yung na-experience mong panghihingi ngayon, ayon sa iyong salaysay, ay hindi mo na-experience noon? Yes po, Your Honor. Kasi, That is the only reason? takot po sila pag nilalagay na po yung kanilang hatian doon sa dyaryo sa open letter. Is it not that dapat mas nagpadyaryo ka pa nga ngayon? Dahil sabi mo maraming nanghihingi sa'yo. Your Honor, kaya po ako naglakas loob na po ngayon na magsalita dahil kami po ay gustong tumulong po kay PBBM I po. understand, but prior to this time, Mr. Diskaya, kung noon, nasabi mo takot, palagi ka nagpapadyaryo, bakit hindi mo naisip yan? Why did you wait for the President to discover all the anomalous projects? Yan na naman, president na naman, discover na naman. Ikaw talaga, Aling Jinky. Hindi naman kailangan discover yan eh. Ika nga, open secret yan eh. Pagka umuulan, talagang ang daming problema. Ito talaga si Aling Jinky. In Bulacan, before you came out to the open. Budol din eh. No? Your Honor, ilang beses po ako nagpadyaryo at nagsusumbong pa po ako kay Secretary Bonoan. Pero mapapasin niyo po sa open letter ko doon na parang hindi po pinapansin ni Secretary Bonoan yung dyaryo ko kasi tabloid lang ang dating. Mr. Chair, Yes, please. quick interjection lang, Mr. Chair. Yes, please proceed. Yes. Siguro we have to put it on record that some of the Kongs that were mentioned were not part of the 19th Congress. And That is correct. to add lang, Mr. Chair, hindi ka naman magkakaroon ng disqualification kung nagko-comply ka. Thank you. Yun lang, Mr. Chair. Mr. Chair, I just want to manifest that I really find it unbelievable how a simple publication can change entirely this system that he is alleging. Dahil lang sa pagpapadyaryo, his allegation na may nanghihingi under the current administration is entirely absent during the past administration. Mr. Diskaya? Your Honor, ang totoo po talaga dyan kung bakit po takot na lahat ng mga contractor, hindi lang po kami. Kung kami nga pong mga malalaking contractor ay takot po, mas lalo na po yung mga maliit. Kasi po, Your Honor, nagkaroon po ang DPWs ang department order na kapag na-disqualified ka po ng 3 ulit, ay mabablacklist ka na po. So takot na takot po yung mga contractor na disqualified ng 3 times. Kasi ang department order po nila, 3 disqualification, i-recommend ka nila para ma-blacklist po. So takot po ang mga contractor na ma-blacklist ng 3 ulit kasi sigurado pong ma-disqualified ng 3 ulit kasi sigurado mabablacklist po sila. Kaya ang ginagawa na lang po ng lahat ng contractor minsan, makisama na lang kasi mabablacklist po kasi yung mga taga-Bisin Award Committee po, gagawang kanila ng paraan para katuldok lang, tuldok sa kasalitang nagkamali ay disqualified ka na po. Are you Pag protesta referring ka, to the previous or the current administration? ngayon lang po kasi nauso yung yung department order na 3-strike policy na So you are referring to the current administration. Let me simplify my question, Mr. Diskaya. I'm about to conclude. Yes po. Kasi naghigpit po sila ng husto para po yung... Mr. Diskaya, if I may interrupt, Pinuputol mo eh. Ayan na dyan na yung punto eh.
Yan ang problema dito kay Aling Jinky. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.